Napakasarap pala yung ganitong luto sa kutsinta. Napakamura lang ng mga sangkap at napakadali din itong gawin. Sigurado akong kikita kayo dito kung gagawin nyo itong pangnegosyo. Tara, samahan nyo ako hanggang dulo. Kailangan lang natin dito ng 1 cup ng all-purpose flour, 1 cup ng cassava flour, at 1 cup ng brown sugar. Maglalagay din tayo dito ng 1 teaspoon ng atswete powder at 3 cups ng tubig. At halu-haluin lang natin ito hanggang sa matunaw na lahat yung ating mga ingredients. Pag nahalo na natin siya ng mabuti, maglalagay na tayo dito ng 1 spoon ng lye water. Ganito yung itsura niya sa mga hindi pa nakakalam or pwede rin naman kayo magtanong-tanong na lang. At para mas maging pino yung ating mixture ay sasalain lang natin ito ng isang beses. At pag may makita kayong bula-bula sa ibabaw ay tanggalin nyo lang ito. Kagaya ng ginagawa ko. Yan, iset aside muna natin. Gagamit lang ako dito ng small llanera. Bali 5 piraso itong gagamitin natin. Igigrease lang natin ito ng konting oil para kapag naluto na siya ay hindi na tayo mahirapang mag-unmold. Paalala lang po, bago nyo ibuhos sa inyong mga llanera, ay hahaluin nyo muna ito ulit. At dapat po ay kumukulo na yung inyong tubig sa steamer. Ayan, ilagay na natin agad. At i-steam lang natin ito sa saktong hina lang ng apoy ng mga 30 minutes. Yung takip po pala ng steamer ninyo ay lagyan nyo ng tela para maiwasang matuluan yung inyong mixture. At habang hinihintay natin itong maluto, gawa naman tayo dito ng pang second layer. Lagay lang ako dito ng 1 cup ng glutinous rice flour, 1/2 cup brown sugar, at 1 1/2 teaspoon na atswete powder. Naglagay din ako dito ng 1 teaspoon lye water. Lalagay din tayo dito ng 1 cup ng tubig, then halu-haluin lang natin ito hanggang sa wala na tayong makita na bubuo. Yung lye water po natin, dapat ay sakto lang yung kanyang sukat. Kapag nasobrahan nyo pong maglagay, may tendency na pumait yung inyong kutsinta. Ayan, salain lang natin ito ng isang beses. And after 30 minutes, eto na yung ating first layer. Ilagay na natin yung ating second layer. Then, steam lang natin ito ulit ng another 25 minutes. Takpan lang natin ito ulit. And after 25 minutes, eto na yung ating finished product. Ngayon lang ako nakatry nito mga mare. Ang sarap pala niya kaysa yung pangkaraniwang kutsinta lang. Lalo na kapag binudburan mo pa ito ng kinayod na nyug. Tapos partneran mo ng mainit na kape. Oh, perfect! Yung complete recipe po natin, ilalagay ko na lang po ulit sa ating comment section box. At kung nagustuhan ninyo ang ating merienda kakanin recipe ngayon, pwede pong palike and share din. Mag-comment po kayo sa baba kung taga saan kayo para ma-shoutout ko po kayo sa susunod ng ating video.